Happy Victorious New Year! Amen! Sir, pakibago yung katabi mo, sabihin mo, Happy Victorious New Year. Ito po ang unang araw, no? Unang linggo ng buwan, ng bagong taon sa ating buhay. So, tuloy na ang Panginoon po ay patuloy na kumikilos. Sino po dito yung dumaan ng 2024 na talagang parang feeling mo hindi mo na kaya? Para ba sa tingin mo isusuko ka na, no? Pero ganun pa man, tapat po ang ating Panginoon at lagi siyang nariyan upang tayo ay kalingain bilang mga anak niya. No, tigit sa lahat, ang Panginoon po ay laging bilang Ama, siya po ay nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen! At gusto din ng Panginoon makita niya sa atin na nag-i-enjoy tayo. Na-enjoy mo ba yung buhay mo kay Jesus? Dapat na-enjoy mo siya. So ngayon po ating pong pag-uusapan ngayon, may kinalaman po sa panibagong taon ng buhay mo kung saan ayan po yung ating title. Embracing your new identity in Christ. So, bago pala tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa patuloy na pagkilos mo sa bawat isa. Lord, salamat sa bagong taon na ibinigay mo sa amin. Bagong umaga, bagong pag-asa, bagong tagumpay na ibinibigay sa araw-araw. Pag-uusapan sa amin, Lord, ay pagninilayan na iyong salita. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na kikilos. Ikaw ang patuloy na magbibigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman, pangunawa, Lord God, ng iyong salita. Kaya, Panginoon, salamat po, O Diyos. Salamat sa gabing sa umagang ito. At sa bawat, Lord God, sa bawat presensya ng iyong mga anak, Lord, salamat. Sapagkat, Lord, magkakasama kami ngayong unang linggo ng taon, Lord God, na nakita po namin yung patuloy na pangunguna mo at pagsama mo sa amin. Kaya muli po, sa ito namin binawal na papuri pa, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Siguro simulan ko po muna sa simpleng testimony. No, ito po dumaan na isang taon. Tunay niya na ang Diyos ay patuloy pa na kumikilos, nagbibigay sa atin ng kanyang mga salita. Pero isa pong bagay na dapat maintindihan natin, pag pinag-usapan yung living in the Spirit, medyo malalim po siya eh. Hindi mo siya agad maintindihan sa iyong sariling pangunawa. No, hindi porket pag sinabing Spirit lang agad ay nasa religious aspect. No, ito po yung dapat natin makita na ngayong taon na to dapat maunawaan mo at alam mo ano ba talaga ang pamumuhay sa Espiritu. Hindi po siya magic, hindi siya supernatural, kundi isang karanasan po siya, no? Isang karanasan sa Panginoon. So, atin pong basahin ng ang 2 Corinthians chapter 5, 16-17. Dalawa pong verse yung ginamit ko dito. Isa pong The Passion at saka isang New King James. So, basahin po muna natin sa ito, New King James po yung nakalagay dito eh. Yan, basahin natin sa akin. So, we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know Him now. This means that everyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, the new life has begun. Sabi naman po sa The Passion, so from now on, we refuse to evaluate people merely by their outward appearances. For how we once view the Anointed One, but no longer do we see Him with limited human insight. Now, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the old order
has vanished. Behold, everything is fresh and new. Pakasabi nga po, new person. Fresh and new. So ito po yung isang bagay na dapat pala maunawaan muna natin bilang mga anak ng Panginoon, meron talagang nabago sa atin. Hindi siya magic, hindi siya para lang na nung naintindihan mo ang Panginoon, bigla lang may nangyari. So, hindi po siya ganun kadali. Sabi po dito, the greatest new beginning starts from the redemptive work of Jesus Christ. No? Encompassing His life, death, burial, resurrection, and ascension. Pag sinabi po encompassing, sumasaklaw. Sinasaklaw niya yung simula ng Panginoon ay dumating dito sa mundo, no? Siya'y nabuhay, namatay, nalibing, muling nabuhay, at bumalik sa langit. Nakalagay yung sa next slide yan eh. So, bakit po natin kailangan pag-usapan ito? Ito po yung salitang gospel. Pag hindi mo ito naintindihan, para ka lang isang tao na nalipat lang ng simbahan. Minsan, ang naging struggle natin pag sinabing Christianity, pag wala ka na, pag ikaw ay nasa Catholic, pag ikaw ay nasa iba't ibang religion, pag Catholic, hindi ka Christian. Pag born again ka Christian ka, dapat i-align po natin. Ang Christian po is a term, is a subscription. Noong panahon po ng ang Panginoon Jesus ay inuusig, lahat ng mga tagasunod ni Kristo, tinawag na Christian, identify para patayin. Kaya ang tawag talaga sa atin, dapat is believer. Bakit? Believer ni Christ. O kaya is, kung tawagin is follower of Christ. So ngayon po, binigyan ko lang po siya kumuha lang po ako ng 4 na aspeto para maintindihan mo ano ba yung new person. Ano ba yung bagong ikaw? Sino ka ba talaga? No? Dapat makita mo ngayon, ito po isa dapat na essential sa buhay mo. So number 1, the resurrection, dito po the resurrection as a new beginning. 1 Peter chapter 1 verse 3, basahin natin. Sabi dito, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy, has begotten us again to living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang sabi sa New Living Translation, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation. So, ibig sabihin, nung ikaw pala ay nagkaroon ng personal relation sa Panginoon, nung ikaw ay na-born again, hindi dahil nung tinanggap mo si Kristo. Hindi pala yun. Nung naintindihan mo si Christ, sa buhay mo, dumating siya dito, siya ay nabuhay, namatay, nailibing, at muling nag-resurrect. Nung nag-resurrect po ang Panginoon, doon ka umugnay bigla. Doon mo nakikita ngayon na ang buhay mo nakaugnay sa resurrection ni Christ. Kumbaga, yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay ay hindi po yan pwedeng mabaliwala. Kasi kung hindi nabuhay ang Panginoon, saan ka ngayon? Tama po? So isang bagay na the resurrection of Jesus is frequently cited as the ultimate new beginning. Amen. Wala pong iba. No, it signifies victory over sin and death, offering believers eternal life and transform relationship with God. This new beginning isn't merely a future event. Hindi lang po siya future event. It is a present reality for believers. Dapat alam mo yan. Initiating a process of spiritual transformation and renewal. So yung pagbabago na naintindihan natin sa Panginoon, ay hindi ikaw yung nagbago sa sarili mo. Kundi si Kristo ang pinagmulan ng pagbabago mo. Amen. Tama yan. Kaya sa sarili natin, kahit na lahat ng bagay alamin mo sa buhay mo, lahat kabisaduhin mo, ang iba-iba klaseng version ng Bible, cover to cover, hindi ka mababago eh. Iniwala ko ba kayo doon? So the transformation na na-receive natin ay nakaugnay lang po sa pagkabuhay ng Panginoon.
So, diyan pa lang, ito po, simpleng tanong lang, si Christ ba muling mamamatay? Sagot po, Hindi na. never. So, kung hindi na siya mamamatay, ibig sabihin, secure ka. Amen. Tama ba? Kasi kung siya ay hindi nabuhay, hindi tayo secure. Pero dahil siya ay nabuhay at umupo sa kanang luklukan trono ng Diyos, mananatili tayo secure. Amen? Amen. So dyan pa lang, nakita mo na kung sino ka. Pangalawa, transformation and a new creation. Basahin natin yung kaninang verse 17. No, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. The concept of new creation in Christ, this signifies a radical change in identity and character. No, meron pong radical change sa iyong pagkakakilanlan nung nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo. Dapat alam mo yan. Kasi kung hindi mo yan alam, babalik ka pa rin sa dati. At yung character na nire-represent mo, dapat alam mo din. Hindi naman po tayo mga disusi na tao eh. Para sabihin eh, pag namatay na yung susi, wala ka nang alam. No, tayo ay, kumbaga sa naririnig ko nga kay Pastor Uli, we are free and moral agent. Malaya tayo, no? So ito isang bagay namin, moving from the life dominated by sin to one empowered by the Holy Spirit. That's right. Ulitin ko ha. Moving from the life dominated by sin to one empowered by the Holy Spirit. Ibig sabihin, nung ang luma mo pagkatapos dominated ka ng kasalanan, nung na-born again ka, inilipat ka. No, you are empowered by the Holy Spirit. Ang tanong, sino yun? Sino yung empowered ni Holy Spirit? Kaya po natin pinagdidiinan dito yung ating identity kasi napakadami pong relihiyon, napakadaming mga denomination, lahat nagkakaproblema. Pero nakakalimutan nila, ano ba talaga yung identity meron ka? So mapapag-usapan po natin yan. So this transformation is ongoing. A continuous process of growth and sanctification. So bakit ko po sinishare sa inyo ang identity and character? Sa mundo po nito, hindi na po natin kailangan ng maging ano ka pa eh. Dumating sa pagiging high school o college. Elementary lang. Anong character ang meron sa mundo? Sipin na lang po ninyo. Tinignan niyo, identify niyo, ano ba ang mundo? Ang mundo ba ay maayos o magulo? Ang mundo ba ay corrupted o hindi? So kung corrupted ang mundo, anong meron siya? Ano yung nire-represent ng mundo sa tao? Ano yung ibinibigay ng mundo sa tao? Corruption. Lahat kaguluhan. So ibig sabihin, normal pala yan. Ngayon, ang isang tao na hindi niya alam ang sarili niya sa Panginoon, siya ay nabuhay after the, alam niyo yung pagkalika kay Adan. Si Adan, he has an image and likeness of God. No? And he has a dominion. Meron siyang authority, power. Nung nag-fall ang man, lahat yun nawala. Nung nag-fall ang man, lahat yun nabaligtad. Nagamit ang malaya, ikaw ngayon alipin. So, nung inalipin ka ng mundong ito, ng Diyos ng mundong ito, alam natin si Satanas, anong karakter meron ka? Kaya huwag natin nahanapin sa kasama natin Kristiyano. Ito, Kristiyano to, pero ito ganito. Bakit ganyang buhay niyan? Hindi mo tinitignan na meron tayong dalawang pagkakakilanlan. Noong una na hindi mo pa alam si Kristo, you have the flesh. Ito, hatiin po natin. Itong flesh na to has a mind. This flesh has a mind. Anong mind ng flesh? Pakisabi, carnal mind. Pakisabi, carnal mind. Normal po ang carnal mind sa flesh. No. Pero nung nagkaroon ka ng relationship with Christ, yung carnality na yan, alam mo, pero yung in the spirit, nung ikaw ay nagkaroon ng pagkakakilanlan sa Panginoon, si Christ may ginawa sa'yo na mapag-uusapan natin ngayon. Nang ngayong new person mo, or new you,
meron kang bagong pagkakakilanlan, yun ay nakaugnay kay Kristo. Nung luma mong pagkakakilanlan, wala kang kaugnayan kay Kristo. Tama po? Nung ikaw ay na kay Kristo na, may bago kang pagkakakilanlan. So yung new identity mo, anong meron siya? Anong mind meron siya? Pakisabi, mind of Christ. So dapat alam po natin ito. No, the flesh has the carnal mind, and the new identity has the mind of Christ. So maliwanag po. So ano meron sa carnal mind? Carnal mind has the knowledge of good and evil. Kaya maraming mga tao na kahit walang relasyon sa Diyos, mabait. Tama? Meron pa nga ako nakita na tao na kung pamilya kayo sa group ng mga Masonic, ang babait ng mga taong to, sobra. Aktibo sila sa salitang charity. Sila yung mga tao na able sila pag dumating sa mga pagbibigay, number 1. Pero wala silang relationship kay Christ. Pero mabait sila. No? They apply the good things. They-apply nila yung salitang pagiging generous nila sa mga bagay na gano'n. So yun, walang Kristo yun. How much more nung nagkaroon ka ng personal relation kay Jesus, ano kayang meron ka dapat? So ngayong taon na to, dapat makita natin, nung tayo nagkaroon ng relasyon kay Christ, meron kang, sabi mo, radical change. Radical change. Yung radical change niya, doon sa identity mo. At yung identity in Christ, meron siyang character. Pero hindi mo maunawaan kung sino ka una. Kaya si Christ po, dumating siya rito para ipaunawa sa atin kung ano talagang meron ka. Ang meron ka, yun yung nawala sa ito dapat alamin mo. Amen po? Ang mundo, napang-tao, napakadaming hinahanap. Pag nagka-problema, tumagal sa ministry, tapos biglang nanghina, sasabihin sa kuya, pastor, laylo po muna ako. Bakit? Hahanapin ko muna sarili ko. Bakit? Kailan mo ba natagpuan yung sarili mo? Tapos ito pa isa. Nagka-problema, dumaan sa isang situation. Pastor, ano muna ako? Laylo. Bakit? Hahanapin ko muna ulit yung sarili ko. Ang tanong, kailan mo ba nahanap ang sarili mo? At pangalawa, hindi muna ako mag-church kasi kailangan ko munang ayusin ulit yung sarili ko. Yan po ang karakter ng tao na masyadong self-seeking. Selfish ang tao. Yan po ang nature. So, hindi mo maunawaan yung totoong identity mo pag yung pag-iisip ay nandoon pa rin sa luma. So, napaka-importante po ng transformation ng Panginoon na ginawa sa atin. Pero bago yan, meron po siyang pinagtibay sa atin. Para sabi po, the kingdom of God. The kingdom of God. Yung kingdom of God, itinuturo sa atin ito ng marami na gawain, ministry, mission. Pero sabi po sa Luke 17:21, wala na tayong Luke 7, pakibukas na po sa Bible ninyo. Luke 17:21. Nor will they say, see here, or see there. For indeed, the kingdom of God is within you. Bakit sinabi na ang kingdom ng Panginoon ay nasa iyo? Pag sinabing kingdom, two word, king and dominion. Yung hari at yung pinag-aharian. So makikita natin dito, sinabi ng Panginoon dito, hindi mo makikita na dyan siya o makikita mo doon o dito. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo na. Bakit nasa iyo? Noong nagkaroon po ng pagkakataon si Christ dumating dito, nabuhay po siya ng normal, isa po siyang karpintero. Ibig sabihin, magaling si Lord sa woodcraft. Doon siya expert. And after that, nung dumating ang Panginoon, nabuhay po siya ng ordinaryong tao. Pero nung dumating siya doon sa point na kailangan niya nang tumayo kung sino siya, nandoon po lahat yung nakita nating events na nakasulat sa gospel. No? The arrival of Jesus and the establishment of His kingdom represent a new era. Pag sinabing new era, panibago pong season
No? The new beginning of humanity. Nakalagay nga po dito, no? This kingdom is not solely a future reality, but is present and active in the lives of believers, calling them to live justly and compassionately. Makikita natin po na si Christ nung dumating, meron siyang in-address sa atin. Yun yung pag-uusapan natin. At dito po ako medyo magtatagal na konti. No, pakisabi nga po, God's continuous work in me. God's continuous work in So, me. God continuous work in us. Ano siya? Sabi sa Isaiah 43:18-19, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Lahat po ito imposible sa pag-iisip ng isang tao. Kung sipong Tagalog, kaya mo bang maglagay ng daan sa wilderness? Kaya mo bang maglagay ng river sa disyerto? Hirap. Pero si Lord, kaya niya. Ibig sabihin po, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa bawat isa. Hindi na puputol yung paggalaw ng Diyos sa iyo. No? Speak of God's continuous work of renewal, promising a new thing that transcends past failure and limitations. This highlights that new beginning aren't isolated events, but a continuous aspect of God's relationship with humanity. Ano po ibig sabihin? Ang Panginoon, simula na nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, hindi na po siya tumitigil kumilos sa iyo. Amen. Alam niyo po ba yun? Ang tumitigil sa atin, ang tumitigil sa atin yung pagkilala sa Kanya. Minsan, pini-question nga natin si Lord, pag dumaan ka ng isang bagay na hindi mo gusto eh. Sino po nag-question sa Diyos? Ayaw mo to ba yun, Lord? Kaya mo ba kasama kita? Kaya mo ba nung naging anak mo ko eh, lahat mapapagtagumpayan? Laging may kala ko. Ang sagot ni Lord, anak, kala mo lang yun. Kasi nung panahon na siya ay naghari sa atin, nagpatuloy po ang galaw ng Diyos. Hindi lang natin ito napapansin. Kasi bakit? Ulitin ko, may kumukontra sa ating personal na pagkatao. Siya po yung luma mong pag-iisip. So, i-wrap up ko lang po na konti kasi meron po akong isang, hindi naman po kasi sabi mo nga kay Pastor Joshua sa first Sunday. Gusto ko lang po ma-refresh tayo kung sino ka ba talaga. No? The scripture tells us the greatest new beginning of a believer in Christ is the full supremacy of Christ's work. Pag sabi na mo, full supremacy of Christ. Pag sinabing supremacy ng Panginoon, siya lang, wala kang bahagi doon. At wala nang iba. Wala. Pag sinabi siya lang, from the beginning to the eternity, siya lang. Kasi nung ang tao, nagka-problema, yumabang. No? Kaya nga kanina, habang nagpa-plancha po ako ng polo, biglang na-remind sa akin, tinuturo natin si Adam nag-fall because of disobedience. Tama naman yun eh. Pero yung obedience, resulta siya. Resulta siya ng ano. Kaya mababasa natin, no, nung sinabi nga ng Panginoon Adam, nasaan ka? Sabi ni Adam, narinig po kita, naglalakad sa hardin. Kaya lang, natakot ko ako, nahiya kasi nakahubad ako. Alang sabi ng Panginoon sa kanya, Adam, who told you that? Sino may sabi sa'yo nakahubad ka? Hanggang sa dumating, kasi po yung babaeng ibinigay niyo sa akin, pinakain ako ng prutas. At pagdating naman sa babae, kasi po yung ahas, pinukso ako. So nagkaturuan na, nakasisihan pa. Lapasin niyo po yun? Pero ito matindi. Si Adam nag-fall, hindi because nag-disobey siya. Yung disobedience ni Adam is the result. Si Adam nag-fall because he believed in the lie. Ang sabi ni Lord sa Genesis chapter 3, pag nabasa niyo, dahil nakinig ka sa asawa ko,
Ito nangyari sa'yo. Tingnan nyo, dahil nakinig. Hindi sinabi, dahil ginawa mo yung pinagawa ng asawa mo, hindi po ginawa. Ang sabi, dahil nakinig ka sa sinabi ng asawa mo, ito nangyari sa'yo. May pinakinggan si Adan. Yung perfect Adam na nag-fall because he believed in the lie. So ngayon nangyayari sa atin. Kung hindi mo tatayuan kung sino ka, hindi mo paniniwalaan yung ginawa ni Christ sa'yo, paniniwalaan mo yung sinasabi ng ibang tao, it's up to you. So si Christ na parito as a person, the way, the truth, and the life, like in-share ko po before last year, na itong tatlong to, hindi siya basta-basta lang. Yung way, hindi siya method. Yung life, yung truth, hindi siya belief. Yung life, hindi siya perspective. This three is a person. The truth you have is a person. Pagkasabi, the truth is a person. Kaya kung meron kang relasyon sa personang ito, meron kang relasyon sa persona ng katotohanan, pwede ka bang mag-isip? Isip po tayo. Pag-isipan po natin maigi. Kung ikaw, you have the relationship with the truth, mag-isip ka ba? Hindi. Sagot po. Pero merong maybe. Si maybe na nagsasalita yung carnality mo. Kasi the carnal mind is always against the will of God. Carnal mind is enmity against the will of God. It is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ibig sabihin, hindi talaga. So, when yung kumukontra sa atin, alam mo na dapat kung sino. Oh, reality tayo. Rule talk. Mag-asawa. Yung mag-asawa, dumating sa point na kinapos ng budget, tapos pagdating sa babayaran, medyo nagkakaroon ng argumento. Bilang magsasalita, paano kasi yung asawa yung panay ang Lazada? Paano yung dali mo panay ang Shopee? Bubulong. Sasagot naman, kaya kinapos. Sa sobrang hindi niya kaya, kasi Lazada ka ng Lazada Pagdating naman yung isa, kasi nga kailangan natin, ang tanong, sino yung nag-uusap? Nag-uusap ba sila in the spirit o nag-uusap sila sa carnal? Alam mo na agad. Ngayon, may tamang pag-iisip, si Mrs. naglasada. Pero tinignan, kasi yung binili naman niya, kailangan namin. Nakita niyo mag-isip? Amen. So, dahil hindi pala. Ganito, darling, the Lord provide. Gawin na lang natin kung ano. Nagkulang tayo. Laging may pag-aayos. Hindi humahantong sa gulo. Tama ko? Amen. Kasi, alam mo kung saan ka mag-isip, saan ka dapat mag-isip. Kasi kung mag-isip ka doon sa iyong old self, pwede Dahil ngayon, mukha kang Lazada, hindi na kita bibigyan ng extra. Ako na may hawak. Tama? Yan po yung reality. Pero pag alam mo, mag-move in the spirit, sabi na po, ito po isa. Sa paano naman yung babae, nag-order, okay, lalaki. Alam niya may pagkakamali siya doon kasi hindi niya sinabi. Ang response ng carnal, kailangan naman natin ito Misa lang naman tayo bumili. Diba? Ganun normal. Pero pag nag-move in the spirit, sasabihin mo, Daddy, pasensya ka na. Nasobra ako ng order. Next time, hindi na. Tama ba? So, yun yung reality na meron. Pipili ka lang talaga Sabi sa Deuteronomy, hindi ko nakamali 33, something 33:10 o 30:10. Sabi nila doon, I set before you life and death, blessing and cursing. Pero sabi ni Lord, but choose life. Sinet na ni Lord sa atin lahat. Pwede kang pumunta doon sa blessing o sa curse. Pero sabi ni Lord, piliin mo yung buhay. Choose life. So wisdom po yun. Now, leading to spiritual birth, a believer's and transformation, establish the kingdom of God in everyone's life and experience the fullness of God in their hearts and mind. Meron po kami sa embracing your new identity. Basahin po natin ulit itong sa embracing sa 16-17.
Sabi ito, wherefore henceforth, now we know man after the flesh. Ano po ito, King James. Yet though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bakit po lagi sinasabi, yung all things, the old has passed away, and the new has become. No? And all things are become new. Bakit sinabi, Lord, yung luma mo pass away na? Bakit po kaya? Alam niyo po bakit? Kasi yung luma mong pagkatao, kaya siya nag-pass away, kasi pinako na po siya sa krus. Romans chapter 6, verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with Christ. So yung luma mong pagkatao talaga, ipinako na ni Lord sa krus. Kasama niya. So ang tanong, kung pinako niya, sino ka ngayon? Ito po medyo hindi ko po nilagay sa slide. Tinanong ko lang po, many believers understand what Jesus accomplished on the cross. Tama po? Tama. But not everyone fully grasps what happened to them at the cross. Ito yung problema. Hindi lahat nalalakap ano ba talaga yung nangyari sa kanila sa cross. This lack of understanding often leads believers to strive for what they already possess in Christ. Pag hindi mo siya naintindihan, ikaw ay lack of understanding, ililid ka nito dun sa, na lagi ka nag-strive na meron ka naman pala nun, no? To strive what they already possess in Christ. Ano ba yung na-possess mo in Christ? Or to become someone they already are in Christ. So dapat po pala, maintindihan natin na alam mo to, nung ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, hindi lang siya may ginawa para sa iyo. May ginawa siya sa iyo. Jesus what did to you and Jesus what did to you. Hindi lang siya did for you, kundi did to you. Ano ba talaga ang ginawa ng Panginoon? So ulitin ko, no, the lack of understanding often leads believers to strive for what they already possess in Christ or to become someone they already are in Christ. Ito po, the key of victorious living lies in the understanding your new identity. Yung matagumpay na pamumuhay ay nakakonect lamang doon sa tamang pag-unawa kung sino ka sa sarili mo. Kung ano yung pagkakakilanlan mo. Your new identity in the incredible transformation that took place when you were born again. So, sino po ba dito yung born again? Hindi yung religion, ha? Yung born again na meron kang relasyon kay Kristo, taas sa kamay. Para po malaman mo na nandito ka, born again, hindi religion. Kundi meron kang relasyon kay Kristo. Amen. Uulitin ko, born again is not a religion. It is a relationship with Jesus. So, pag sinabi na born again, kala mo relasyon yun. Dapat po malinaw sa atin. Pangalawa, the moment you become one with Christ, 1 Corinthians 6:17, ang nakalagay po dyan, but he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Ulitin ko, no? 1 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord is one spirit with Him. The moment you become one with Christ, God perform a miraculous works in your life. Ang tanong, saan ka nakatingin sa miracles dahil ba sa healing lang ng physical body mo? Minsan doon lang tayo nakatingin. Pero hindi mo nakita yung miraculous work ni Christ nung dati kang madilim, pinagliwanag ka niya. That's the miraculous work of Christ. Kasi hindi mo kayang maging mabuti. Hindi mo kayang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yung bagay na yun, miracle po yun. Tama po? That's the miracle of God. So yung moment na nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, God perform a miraculous work in your life. Ito gusto ko maintindihan. He rewrote your past and gave you a brand new life, eternal life. Nirewrote ni Lord yung buhay mo. Yung past mo, may panibagong sulat. Bakit? He is the way maker. Siya yung gumagawa. Siya
siya yung nagsiset lahat ng para sa'yo. Kaya po masarap pag naintindihan mo yung brand new life sa Panginoon. Ito po yung dapat mo maunawaan ngayong taon na to. No, 2025, marami nagsasabi yung New Year's resolution. Naku, 1 linggo lang yan. O pinakamatagal, 1 buwan. Pero balik sa dati. Kasi bakit? Ang nagre-resolve lang yung carnal mind. Ang nagkaroon ng resolution, yung carnality. Sabi sa 5:17, di ba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. However, while your spirit was made new, ito po yung matindi. Your body and mind remain unchanged. Naniniwala ba kayo doon? Nanabunan ka, nabago ka eh. Pero yung katawan at iyong pag-iisip, mananatiling ganon. Kaya matindi rito, this is why renewing your mind is crucial. Kaya napaka-importante ng pagbabago ng isip. Marami tayo dito in the old life natin, gusto mo hanapin ang kalooban ng Diyos. Tama po? Pero hanggang hindi ka nagbabago ng pag-iisip, hindi mo mababatid ang kalooban ng Diyos. Pag binasa natin yung Romans 12, verse 2, di ba, nakalagay doon? So, maliwanag po na renewing of your mind is very crucial. What is the key to walk in victory God's desire for you? Simple lang pala. Sabay kayo sa akin you must change the way you think. You must change the way. Pasabi ka tabi mo, you must change the way you think. You must change the Kailangan way. baguhin mo ang pag-iisip mo. Kasi bakit? Hanggang hindi mo binabago ang pag-iisip mo, nandun ka pa rin sa luma. Ephesians chapter 4 verse 23, at sabi, remind us that be renewed in the spirit of your mind. Yan yung matindi, renewing of your mind. Renewing of the spirit of your mind. Your thoughts determine how you live. Naniniwala mo ba kayo doon? Your thoughts determine how you live. And your thoughts pattern are often shaped by your past. So makikita natin dito, ito po tanong ko. So which past are you identifying with? Tanong ko ulit which past are you identifying with? Your old self in Adam or your new self in Christ? Yourself in Christ. Dapat alam mo yan, mga kapatid. Kasi pag hindi mo yan alam, babalik ka lang sa dati. At ang last, ito po yung isa sa pinakagusto ko. Your new past is rooted in the finished work of Christ. Yung bagong ikaw, pag sinabing past kasi, di ba, yung mga dati mo, pero meron kang bagong past. Your new past is rooted in the finished work of Christ. Everything you need for life and godliness has already been provided through your knowledge of Him. 2 Peter 1:3, dito po ako matatapos. Sabi 2 Peter 1:3, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Ibig sabihin po, lahat ibinigay na ng Panginoon sa iyo. So, kung ibinigay na ng Lord sa iyo, ano pa yung kailangan mong hingin sa Kanya? Kung ibinigay na po ng Panginoon, sabi, has given to us all things. Pag sinabi mo ba all, merong hindi? All. Lahat. His divine power has given to you all things that pertain to life and godliness. Through the knowledge, sa kaalaman para sa Panginoon, who called us by glory and virtue. When you align your thoughts with this truth, sino ulit yung truth? Si Jesus. Transformation and breakthrough will follow. Kasi hindi naman ikaw yung nagbabago sa sarili mo. Maliwanag po, pag nalaman mo ang katotohanan, ang sabi? The truth will set you free. Free from what? Free from your old self. Yun po yung matindi doon. Pinalaya ka ni Lord dun sa lumang ikaw. So, tanong, sino ka?
Kailangan alamin mo ngayon, ngayong 2025, umarap ka sa mundo, nakasama mo pa, inaalam mo kung sino ka. Simpleng bagay po, simpleng tanong lang. Alam mo ikaw, pinagpala ni Lord, alam mo ay kay new creation. Tapos gagawin mo yung mga bagay na hindi ito tanong, bakit ginagawa mo yun? Hindi ka na nga para dun. Tama po? Alam mo yung bagay na tinuto, sabihin na natin, simpleng nga, sa amin pong mga kalalakihan, hindi naman nawawala sa amin yung magka-crush, yung maapektuhan ng ibang ano ng babae. Bigla ka nakaramdam ng, uy, ang cute ni sister. Ang cute ni brother. Hindi naman nawawala sa atin yun eh. Tapos biglang ganun, gusto mo siya kamustahin. Mamaya, hindi mo alam, nadidisip ka ng with your own entice, yung natitempt ka with your own desire, dumadating sa bandang huli, nagkakaroon ka na ng, gagasabi ka na sa kanya ng, imbis na, I miss you all, I miss you na lang, wala nang all. Imbis na sabihin mo, oh, namimiss ko na kayo, kaya I love you all, I love you na lang, nagkakaroon ka na ng personal sa tao. Pag-isip mo, hindi, dapat hindi ako to. Tama mali? Tama po ba o mali? Tama. Hindi mali ito, mali. Hindi ko. Hindi na ako dyan. Yun po yung reality na meron tayo. Isa pa, tropa mo, malakas mag-inom. Malakas magsabi ng ganito, lahat, mura-mura, chikahan. Eh, dati ka na doon. Tapos nung naayos ka na, nagkahiwalay ka ng ilang taon, biglang dumating, nayayaya ka. Sama ka naman. Pero alam mo na hindi na ikaw yun, at nandudun ka sa lugar na yun, kung hindi mo alam yung nire-represent mo, labas ka muna. Ay, hindi ako para dyan, tapos na ako dyan. Ito wisdom. Pupunta ako dyan. Bakit? Para represent ko si Christ. Okay, sasama ko sa nagiinuman. Bakit? Wala akong pakialam sa iniinom niyo. May pakialam ako sa inyo. Huwag ikaw magpa-influensya. Ikaw yung mag-influensya. Kasi bago kami. Yung identity mo, hindi ka na naka-identify sa world. You are identified with Christ. So, harap po tayo sa mundo na bago ka na. So, meron akong very conclusion dito. As you step into the new year, fix your eyes on Jesus and the cross. Let His truth shape your thoughts and guide your life. Embrace your new identity as a new creation and walk confidently in the blessing and victory that are already yours in Christ. Basahin niyo po ulit. Sabay-sabay. Basahin niyo. As you step into the new year, fix your eyes on Jesus and on the cross. Let His truth shape your thoughts and guide your life. Embrace your identity as a new creation and walk confidently in the blessings and victory that are already yours in Christ. Amen. So, last natin. Ito po, declare with sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. On the cross, I died with Christ. And the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I am righteous, justified, complete, blessed, favored child of God. Hallelujah. So, declare po natin yan. Ngayong New Year na to, lalo mo katandaan yan. Remember, warning po, si Satan lalapit sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, ikaw ba talaga anak ng Diyos? Nung tineb ni Satan si Jesus, ang tineb niya hindi pagkain. Ang unang tineb niya, if you are really the Son of God, i-turn mo tong bread sa stone. See, ang kine-question ng Diablo sa atin yung identity mo. So, kung hindi mo alam ang identity mo, sasama ka lang. Bibigay ka lang. Dadapa ka lang. Tutulak ka lang. Pero dahil alam mo, identity mo, oops, wait, hindi na ako yan. Gusto mo ako makasama, tara, let's go. Alam mo kapatid, mahal ka ni Lord. Kaya ka nagkakaganyan, hindi mo kilala si Jesus. I-represent mo si Christ. Hindi dapat po tayo nahihilang sa mundo. Remember, dapat ang mundo mailang sa iyo. Kasi you are the light of the world.
Sabi di ba, minsan ka madilim, you were once darkness, but you are light in the Lord. Walk as a children of light. Amen. So sige po, tayo po tayo lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon na haharap tayo sa 2025 na alam mo ang identity mo. You are identified with your Creator. Amen. Let's pray. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord God, sapagkat, Lord, ngayong 2025 na to, Lord, haharapin namin ang mundo na may kagalakan sa aming puso, na may excitement, Lord God. Lord, ready kami na i-represent ka sa mundong ito. Hindi kami kailangan matakot, hindi kami kailangan mangamba, o hindi kami kailangan mailang, Lord God. Sapagkat, Lord, ang mundo kailangan mailang sa amin. Sapagkat, Lord, bitbit namin ang liwanag at walang ibang liwanag kung hindi ikaw. At ang liwanag to, Lord God, ang silbing lalakaran namin upang makita, Lord God, ng mundong ito na buhay ang aming Panginoon. Kaya, Lord God, sa oras na ito, Lord, sa mga nakapakinig pa ino, Lord God, Holy Spirit, give us a boldness na sa mundo ito, Lord God, ang ma-represent namin si Christ. Ang ma-represent namin, Lord God, yung pag-ibig mo, Panginoon, yung biyaya mo para sa iba. Kaya masalamat, Lord, muli, O Diyos, patuloy namin ibinabalik sa iyong papuri. Thank you, Holy Spirit, for teaching us and guiding us into all truth. We give you glory, Father, in Jesus' name. Amen.